ibinigay. Ang ibinigay ng Panginoong Diyos ay buhay. Buhay. Una, buhay. Pasalamat tayo dyan. Ang kasunod niyan, buhay na walang hanggan. Yes. Totoo yan mga kapatid, dahil ang salita ng buhay ay salita ng Panginoon. Ito ang buhay na ibinigay sa mga tao upang ating sampalatayanan. Oh? Sa unang Juan, Kapitulo 5, ang talata ay 11 hanggang 13. Pakinggan ninyo mga minamahal. Ito ang patutuo na tayo binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Nasa kanyang anak, mga minamahal, kay Kristo. Kung hindi mo makikilala ang kanyang anak, wala kang buhay. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. No? Maliwanag mga kapatid. Kung hindi tayo makinig sa salita, mga salita ng anak ng Diyos, ay tiyak na wala kang buhay. Ngunit, ang mga bagay na ito, sabi ng Panginoon sa 13, isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay ang inyong pananampalataya. Yung magkaroon ka lang ng pananampalataya na maniwala ka sa anak ng Diyos na ibinigay ng Diyos sa liputan, sinampalatayan mo, mga kapatid, magkaroon ka na ng buhay na walang hanggan sa pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. So, nakakatiyak na tayo mga kapatid, no? Ito, medyo napawisan na ako mga kapatid. Mag-conclusion tayo. Doon sa buhay na walang hanggan, mayroon po tayong tahanan. Maniwala pa kayo dyan, mga kapatid? Mayroon. Sabi ng ating Panginoon Kristo sa Juan 14, ang talata ay 2 hanggang 6. Ito ang sinasabi ng ating Panginoon, no? Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di kayo'y sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda kung kayo ng dakong kalalagyan. Kaya huwag na tayong mag-alala mga kapatid, no? Dahil mayroon tayong kalalagyan, yung mga sumasampalataya lang. No? Ang iba naman, naghintay lang din nga natatawagin. No? Ang mga tinawag ng Panginoon, mayroon niya kalalagyan, sabi ng Panginoon. Sa 3, at kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling parilito ako. Babalik ang Panginoon. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako paroroon o naroon, kayo naman ay dumuon. O di may katiyakan na tayo mga kapatid kung saan tayo mapunta. At kung saan ako paroroon, ay nalalaman ninyo ang daan. Ano ang daan ng Panginoon? Kundi ang buhay na itinalaga ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan. May nagtanong nga ang kanyang mga apostol. Sinabi ng apostol na si Tomas sa 5, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin nalalaman kung saan paroroon. Paano ang malalaman namin ang daan? Yun ang mga mindset noong una na hindi pa pinayagan. Ngunit kayo, tatanungin ko kayo mga kapatid, nalalaman na ba ninyo ang daan? Yes. Absuelto ang sabi ng ating Panginoon. Paano ang malalaman namin ang daan? Sabi ni Apostol Tomas. Sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa kundi sa pamamagitan ko. Oh? Sa pamamagitan lamang ng anak matatagpuan ang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kung iyong sinampalatayanan. Kaya, huwag na tayong mag-alala, huwag tayong mabahala kung tayo'y magkaroon ng doubt na wala palang kabuluhan ang ating paglilingkod.
mayroon na, mga kapatid. Sabi nga sa unang Juan 2.5, ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan ang pinangako ng Panginoon. Yan ang pag-ibig na sa mga sumasampalataya lang sa Kanya. Ang hindi, maaaring hindi pa panahon para sa Kanya. Kailan tayo tinawag? Minsan, ang iba'y may bata pa na tinawag. Ang iba'y nasa kalagitnaan, binata ka na tinawag. Ang iba'y sa kalagitnaan, tinawag sa mga matatanda na. Dahil gusto ng Diyos na magtamasal ka. Tumasal ka. Huwag lang malagutan ka ng hingi, wala na po patawaran yan. Kaya nga, ang Diyos ay nagtatawag sa tunay na pag-ibig na binigay sa bawat mananampalataya. Kilalanin lang si Kristo. Ang pangalan ni Kristo. Ang pangalan ni Jesus. Mga kapatid, tanggapin mo sa iyong puso. Malinis. Linisin mo ang iyong mga pagkakamali. Bumalik ka sa Panginoon. Huwag kang matubili na ikaw ay humingi na kapatawaran. Walang yan. Walang sino-sino yan. Kahit gaano ka pa kasama, mga kapatid, kung ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon. No? Walang sino-sino yan. Palakpakan natin ang Panginoon yan. Dahil ang pag-ibig ng Diyos sa atin sa unang Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay panibig. Yes, palakpakan natin ang Panginoon dahil yan lang po ang ating ebanghelyo sa ngayon. Dahil baka abutin tayo ng 5 oras dito, baka maantok na kayo, mga kapatid. Kaya huwag lang natin bigyan ng tudo-tudo ang ating pag-ibanghelyo dahil magsawa din kayo. Dahil hindi pa naman ang huli at pagtagpo natin, marami pang panahon, mga kapatid. Habang buhay tayo, may pag-asa tayo kay Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Magandang umaga at naway papurihan natin ang Diyos sa ating malalabing buhay sa ngayon. Huwag natin isipin na tayo makasalanan. Isipin natin na tayo po'y dilinis na ng Panginoon. Maraming salamat.